Carbon copy sila ng mga sikat. Kayang-kayang gayahin hindi lang ang kanilang mga itsura, kundi pati na rin ang kanilang mga asta at pananalita. Kaya naman sila man naaambunan ng buenas at sa huli, nakakagawa ng sarili nilang pangalan. Bukas, aantabayanan na naman hindi lang ng buong Pilipinas, kundi maging ng buong mundo ang pakikipagsagupaan ni pambansang kamao Manny Pacquiao sa undefeated American boxer na si Timothy Bradley. Pero nitong nakaraang linggo, naispatan daw ang pound for pound king sa kanilang probinsya sa Sarangani. Gayong Mayo pa lang, nasa Amerika na si Pacman para sa kanyang training. Dahil dito, dali-dali kaming sumugod pa Sarangani para kumpirmahin ang bulong-bulungan. Pero pagdating sa Barangay Tuyan, sa bayan ng Malapatan, ibang Pacman ang aming na-corner. Ako nga pala si Kagawa de Bisaya ng Sarangani, lookalike ni Manny Pacquiao. Let's fight, you know! Mula sa kanyang tindig, buhok, mata, hanggang bigote't balbas, carbon copy nga si Eddie ni Manny. At for your information, hindi raw sila magkadugo. Mukha lang daw talaga silang pinagbiyak na bunga. Maganda kasi isa itong na makabigay sa akin na karangalan at kilala ako dito sa buong Malapatan. Minsan magpasyal ako doon sa mga mall. Maraming mga kababayan natin nag-fan sa akin, nagpakuha ng picture. Sabi nila kahit hindi nila mga personal si Manny Pacquiao, ako daw ang lookalike ni Sir Manny Pacquiao. So, masaya ako talaga. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kung congressman ng Sarangani si Pacman, Honorable Presiding Officer. kagawad naman sa kanilang barangay si Eddie. Isa rin siyang katutubong blaan. Sa kanyang itinuturing na mansyon, kapiling niya ang kanyang misis at 4 na anak. Ang kanyang panganay, katukayo ng bunso ni Pacman na si Queenie. Good morning to everybody. Thank you for support me in the fight Las Vegas coming on June 10. Hanggang sa estilo at pagporma, gayang-gaya ni Eddie si Manny. Mabuhay tayong lahat dito sa Sarangani. So itong gamit sa buhok, lotion ko para sa skin. Ito parang pakinis. May pagkabanidoso na rin daw siya ngayon. Gumagamit ng pampakinis ng mukha. Nagpapagupit ng bigote't balbas kada 3 araw. At hindi lumalabas ng bahay nang hindi nakapagpahid ng lotion at nagwisik ng pabango. 1, 2, 3. At kung bayani ang turing ng marami kay Pacman dahil sa ibinibigay niyang karangalan sa bayan, hero rin ang turing kay Eddie ng kanyang mga kababayan. Miyembro kasi siya ng rescue team sa kanilang probinsya. As a public servant, gusto ko pinapasok ko itong trabaho na to bilang rescuer. Totoo nga, matagal na ako gumagamit. Para bumilis, tumapang at lumakas, ito ang Malunggay! Umaasa rin daw si Eddie na madidiscover din siya at sisikat. Mula nga nang sumikat si Manny Pacquiao, 10-sampera na ang mga lumalabas na ka-look-alike niya. Si Pacquiao na nga ba talaga ang pinakakaraniwang itsura ng isang Pilipino? Ayon sa isang eksperto, posible raw talagang magkaroon ng magkakamukhang tao dahil kung tutuusin, lahat tayo magkakadugo. So yung genes na meron tayo sa cell ng tao, halos para-parehas yan sa buong bawat individual. Nagkakaroon lang ng differences yan, depende sa effect ng environment. Noong nakaraang taon, nagsagawa ng pag-aaral ang National Geographic para alamin kung ano nga ba ang tipikal na itsura ng tao.
Bumuo sila ng isang imahe mula sa halos 200,000 litrato ng mga may edad na 28. At mula rito, nabuo ang isang imahe na maaaring ang pinakakaraniwang mukha o common face ng isang lalaki sa buong mundo. Ang may kamukha lang naman nito, halos 9 milyon. Pero ang iba, hindi man nila natural na kamukha ang isang tao, nadadaan naman daw yan sa make-up at panggagaya. Ang pinakabagong paboritong gayahin daw ngayon ng mga gaya-gaya putumaya ang duet ng American Idol first runner-up na si Jessica Sanchez at ang Grammy Award winner at stage actress na si Jennifer Holliday. Sa internet nga, nagkalat ang mga parody nila. You are ready? Hi, I'm Jessica Sanchez. Thank you for supporting me on American Idol. Ha! I love you all. Fresh from Hollywood, I'm Jennifer Holliday. And I am telling you. At ito na rin daw ang pinakahinihintay ngayong performance ni na Lola at Jaja sa pinapasukan nilang comedy bar. No, 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 no way. No, 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 no way. I'm living without you. No way. There's no way. Stand up and mountain. Yeah, scream and shout like you and you and you and you. Let me, let me, let me. You're gonna love Chicken lang daw para kay Jaja ang panggagaya kay Jessica Sanchez. Lalo't kaparehas lang daw silang patpatin. Kuhang-kuha rin daw niya ang galaw ng Mexican Filipina. Mula sa paghawak ng mikropono hanggang sa pagpadyak ng paa. Yung ako tsaka si Jessica, parang feeling ko isa lang. Sa akin, isa lang siya. Pero sometimes kailangan mong lagyan ng twist kasi nga, di ba? Pag lagi mong ginagawa yung ganun, syempre hanapan ka ng ibang tao ng ibang twist. So mag-i-edit ako ng songs, yung ganun. Si Lola naman, kahit maputi raw siya kumpara kay Jennifer Holliday, madadaan naman daw sa make-up ang kanyang kulay. Ang mahalaga raw, kopyang-kopya niya ang aura at attitude ng batikang performer. Magiging negra ang tingin sa akin. Magiging kamukha ko siya kahit paano. Makikita ka ng tao na, ay oo nga. Ay oo nga siya. Oo, yun na nga. Tapos yung movement, kung paano niya ginagawa yung kanta, ginagaya ko din mismo yun. Ito yung mga costume ko. Yung iba. Kanya-kanya naman daw silang diskarte ng mga gagamiting costume. Si Lola, siya mismo ang tumatahi ng kanyang damit. At sa gabi ng kanilang pagtatanghal sa isang comedy bar sa Malate, No way. saglit munang nag-ensayo ang copycat duo sa backstage. Yun, konting rehearse lang yung That's right. Yeah, Please welcome Jessica Sanchez and Grammy winner Jennifer Holliday.
galing. Magandang pagkano. Just like Jessica and Jennifer. It's amazing. I've not seen anything like this. It's my first time in the Philippines. It's so great. It's really great. I love it. Ang master impersonator namang si Willie Nepomuceno, halos lahat na yata ng may sinabi sa ating lipunan, nagaya na niya. At dahil sa katatapos lang ng impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona, nadagdagan na naman ang material ni Willie Nep. Is on trial, and so are you, my fellow Filipinos. Sina Senate President Juan Ponce Enrile Now, since your man has not proven anything, at Defense Lead Counsel Justice Serafin Cuevas. Once again, Serafin, you made my night. Lahat ng mga importanteng karakter sa ating lipunan, nagaya mo na. Pero, pero bakit ngayon ito namang impeachment trial lang na pagdiskitahan mo? Ano lang ba? Dahil madaling gayahin o may iba ka pang gustong iparating? How can you deny, it's the talk of the town. It's the flavor of the month. Of the century, I guess. Ano yun? Sinakyan mo lang ba o may iba kang agenda? Oh, well, admittedly, sinakyan ko talaga, no? Because I want to say my piece too. And ang piece ko nga is impeachment is not only meant for one guy who apparently had a lapse of decision making in life, but hinanay ko yan sa larangan ng, sa buhay. Pero ang galing lahat ng mga presidente, mula Marcos hanggang ngayon, except yung mga babae, kayang-kaya mong gayahin. Well, this nation can be great again. Look at us. Where are we? Katatawa kayo. Anyo met nga maawatan ti ibagbagak. Naawatak. Ilocano ak. Well, first of all, allow me to greet each and every one of you. Good evening. And when I say each and every one, that includes everybody. Not to mention all of you. Why? Am I that easy to forget? I'm still here. Was elected, convicted, and now resurrected. Pinoy. Alam niyo po, kami po rito sa Malacanang, wala po naman tayo sinasabing tunay. Kung sino ba talaga ang pag-ibig ko ngayon, ayokong sabihin yan dahil pagkatapos po ng aking termino, malamang po ako'y magpapare. A for empowerment and P for philandering. Gumugugol daw talaga ng oras at panahon si Willie Nep para pag-aralan ang bawat karakter na kanyang isinasabuhay. Kaya po sulok, tanda po ng liwanag ng ating bansa. Magbibigay daan sa ating lahat. Pero paski sa ating pagtanda, pero din tayong gabay. Madalas na politika ang tema ng mga pagtatanghal niya. Magandang pagkakataon daw kasi ito para kilitiin ang opinyon ng publiko. Sigurado yung susunod na presidente, gagayahin mo rin, no? Sino ba susunod? Sa palagay mo, sino? I have an inkling, but baka sakaling this could be a sign kung sino yung susunod nating presidente na simpleng tao at talagang sasabihin niyang is more fun in the Philippines. Baka ako na susunod. Ang problema ko lang, baka manalo ko. Niya ako. Kumusta ho ang health niyo, Mang Dolphy? Okay lang. I'm in the pink of health. Dahil ang consultant ko si Bayani Fernando. Kaya pink lahat ang walls namin to signify that I'm in the pink of health. Totoo nga, matagal na ako gumagamit. Kapag ginagaya ka, ibig sabihin, sikat ka na raw. Let's fight, Sana lang kapwa sport ang ginagaya at nanggagaya para walang pikunan.